Hi, I'm Dayan. And I'm Alistair, and welcome to Barangay Abroad! Ang kwento ng mga tawa, luha, saya at hirap ng mga overseas Filipinos. Okay, so Miss Dayan, nasa episode 4 na tayo ng Barangay Abroad. Hindi pa canceled. I'm so happy. And it will never be. So, today ang ating topic ay Awitin mo, translate ko. So, ano pa yung pag-uusapan? I mean, obviously, it's about languages. Yes. Diba? Languages na. So, parang, who had hit? Which is dito sa Netherlands, what does it mean? How are you? Yeah, how are you? But how is it? How are you? Diba? So, ang topic natin ngayon ay malapit sa ating mga puso kasi syempre, galing kang Pilipinas, you're used to speaking in Tagalog, Filipino. correct. Or, Filipino-Tagalog. Basta yung mga, isa sa mga lengguwahe. Baka mapaaway tayo, Manileño versus non-Manileños. Kasi tandaan natin, sa Pilipinas pa lang, ang dami ng dialect. Correct. Hindi lang po Tagalog ang sa Philippines. May mga Bisaya, kasi baka meron tayong listeners na taga Visayas, Mindanao. Ano ba sa Mindanao? Depende sa area, girl. Ano nga? Many. many languages. Many to mention. Just so yun. Kasi ako taga Isabela. So Ilocano, Ibanag. Hindi ako nag-Ibanag pero ganun. So yung parents ko hindi alam kung saan galing. Samar Leyte, so Waray. Which is different pa from Bisaya. Diba? Pero ako kasi lumaki na ako sa Quezon City, which is Tagalog. Actually, correct. Taglish to be more specific. Actually, ni-research ko na. Sabi, Cebuano, Maguindanao, Maranao, Tausug, and various Manobo languages. So, it's giving a lot. It's giving a lot sa Philippines pa lang. Pero ako, sige, pag-usapan natin yan, Dayan. So, ngayon nag-start tayo ng podcast. Correct. 4th episode na. Parang breaking the internet left and right. Pero with 4 audiences. When we say 4 audiences, we don't mean 4 people, 4 kinds of audiences. We mean Filipinos who are based in the Philippines. Okay. Overseas Filipinos. Okay. The naturalized Filipinos, which is yung mga foreigners na nag-naturalize. Gawin natin 4. And the foreigners themselves. Na foreigners pa rin, hindi pa nag-naturalize. Correct. Okay. So, yeah, Yun 4 yung audiences. listeners. Correct. Okay. So, maybe pag-usapan natin, ikaw ba, Dayan, when ikaw kasi, di ba, medyo creative ka. Medyo lang. Saan galing? Parang medyo attack. Medyo creative. Parang, hindi ko na sasabihin mo yan. But sige. So, content, di ba? Parang we're making a podcast now. Yes. Meron kang very successful Instagram account, Dayan for the win. Follow her. Language. Ano yung ginagamit mong language? Did you imagine this podcast to be Taglish? Anong point of view mo sa language? I was trying to make it English. But to be fair to Alistair, siya yung nagsabi sa akin na parang it was a discussion. Actually, hindi naman mahabang discussion. Sinabi lang niya na, basta ako kapag magpo-podcast tayo, Filipino or Taglish talaga. Kasi yun yung natural mother tongue natin. So ako, sabi ko, bakit ako, parang if mag-i-English ako, it's my second language. I can do it, but my natural self won't appear as much as if Taglish. So, we decided Taglish. Fairness, may insight pala. Hindi ko maalala na sinabi. Sinabi ko ba? Sinabi mo yun. Na parang, okay. Sige, go. Hindi. Ako agree ako, Alec. Sinabi mo yun. Hindi mo maalala? Moving abroad, parang mas na-appreciate ko din yung Filipino language. Alam niyo yung, siguro kasi ang American-centric natin, ang Philippines. Correct. Although marami rin nakikibaka against mga Estados Unidos. So, baka mali yung comment ko. You will let me know. Pero nung nag-move ako sa Europe specifically, medyo proud sila of their local languages. Correct. No? Na parang, actually in some countries, yung English nga, di pa yan papasa. Na parang, kung kausapin ko sa local language. So, parang mas na-realize ko na bakit tayo normally yung kailangan mag-adjust to an English language. So may ganong angle. Pero that's the first. The second one is yun nga, ang goal naman namin ay wait lang, may tumatawag po sa Viber ko. So makikita nyo talaga, actually part yun ng script. I rejected it
English. Pakisabi sa tumawag na parang, wag tumawag now. Mamaya na siya. Kung urgent yan, so, going back sa... Wait lang, ngayon lang po Wait kami lang. naka-experience ng ganon. So, going back naman, I guess, may nag-content din ako before about music naman. Tapos sabi sa akin ng friend, ako, pure English din. Same idea as you. Talaga? Anong pangalan? One Man Anthem. Buhay pa ba yung social media? I guess. In some Research shape nyo. or form. So, tas na-realize ko, may nag-friend sa akin na nagsabi actually. Sabi niya, alam mo, yung what you want to express is better express. Pag parang may point of view naman daw ako, may konting insight, pero parang mas Meron ba? lumalabas siya kapag Taglish. Kasi ganoon naman ako magsalita, conversation Correct. with you, with friends. Tapos parang maraming nawawala in translation Correct. kapag pinipilit mong mag-English, 'di ba? Tapos parang okay, hindi perfect yung English ko, far from perfect, pero parang okay, nga ba't ko papipilitan? Hindi ko naman yung native tongue, 'di ba? Yung na-realize ko, grabe sa Drag Race kunwari, yung mga pinapadala nating Filipina Drag Race to an English-speaking franchise. Dehado talaga kapag dun sa mga challenges na In English. in English. So parang kahit sobrang galing nila, parang kapag hindi mo talaga natural language, hindi ka magsa-shine. Not saying nagsa-shine kami now, but just to make it clear. Shine. So, but parang mas mas na-express mo yung self mo, ang bilis mo mag-isip, hindi mo kailangan i-translate, blah, blah, blah. Correct, So kaya yun, parang okay, instead of being at a point of disadvantage, parang okay, let's Embrace. embrace it. Kasi marami namang nagsasalita ng Filipino talaga. And this is for people, mga ka-brothers natin na nasa abroad, nasa Philippines, yung 4 personas nga na nakikinig. Filipino naman or, sorry na lang sa mga, hindi kami nagsasabuano or whatnot. Actually, to be clear, we're not sorry. Parang babaguhin pa namin. Mag-language lesson talaga kami para lang podcast. Hindi na nagsimulan yung podcast. Pasensya na lang. Basta ito yung ma-offer namin. Yun na yun. Alam niyo ba, ang tagal-tagal bago ma-launch kasi, paano kung ganito, paano kung gano'n? Magawin na lang. Kung pag-aralin ko pa yung sang-daang languages na. Anyway. Din yung reacts. Sige. Okay, so Miss Alastair, ano ba yung languages that you are fluent in? Alam nating marami. So, sorry, fluent, syempre, this is debatable. Pero yung mga comfortable na lang ako to yung speak. Yung can communicate. Okay, so I think I can communicate in Filipino, in English, in Dothraki. Game of Thrones pala siya. I can communicate in parcel tongue. Ahas pala siya sa Harry Potter. Hindi. Joke lang. So, English, Filipino. Konting Dutch. Konting Dutch. If may magsasalita sa akin ng ganito, yung parang, how are you? In Dutch. Parang kaya ko rin. So, reading, writing, and napasa naman listening. natin, di ba? Yung mga exams. A2 po kami sa Dutch. Pero yung pagpasa naman is more pasa ng exam as opposed to actually learning. Correct. Alam mo yung inaral mo yung exam. Yung parang inaral mo yung slope sa math. Tapos parang, kailan ko gagamitin yung slope formula? Gagamitin naman natin. Oo. Kailan mo ginamit? Sige Yung nga. slope formula, yes. Pero yung inaral natin sa Dutch. Or sine, cosine. Di ba? Yung parang, napasa yung exam. Pero, nagamit ba? parang ganun yung Dutch ko at this moment. And then, a bit of Spanish. Wow! Saan galing? Wait lang! Hindi na wala sa script yan! English, Filipino, un poco Espanol, and in Beach, Netherlands. Wow! What about you, Miss Diane? Ako, I can speak Filipino, Tagalog. Yung parents ko kasi Ilocano. So, I cannot speak quick Ilocano, but I can understand it very well, I must say. Wow! Must you really say? So, yun yung sa Philippines. Tapos, English, and then learning ba talaga? I don't know. Ikaw lang makakapagsabi kasi pag nakasara na yung bintana, ang nakakakita na lang ay ang sarili mo at ang Panginoon. Wow! Ano daw? But yun, trying to learn Dutch, A2 level na ipasa, pero kung ginagamit, it's another question.
Okay, so ano ba yung opinion mo about learning Dutch? Gusto mo ba talaga siyang matutunan? So again, just as a background to our listeners, based Correct. kami sa the Netherlands. Yes. Ang national language ng Netherlands ay... Dutch. So, anong opinion mo about learning Dutch? Yung opinion ko, yung kung ano yung iniisip ko, iba sa ginagawa ko. Okay. So, yung iniisip ko, I think it's very fair and rightful to really learn Dutch. Kasi andito ka eh. Parang Ikaw respeto. yung bisita. Oo, respeto na lang sa kanila na bakit sila mag-a-adjust for you. Kung kunwari, as simple as mag-order ka ng kape or yung mga normal day-to-day Sige, na mag-order ka words nga na ng kape in Dutch. Mag ik een café alsjeblieft. Sige na. Ayan, kaya po tayo hindi nag-i-encourage kasi may mga judger. Actually, pag alam niyo, nagsasalita, totoo kaya, yan. diba? Wait, ba't ka sumisigaw? Pero totoo yan. Nagiging Alam mo, tense naman sa studio. actually, alam mo, sobrang Diba? guilty ko niyan. So, yung mga Kaya, friends ko, sasabihin oo. nila, huy, anong kayo mo judger ka naman sa pag-language? Oo, totoo po. Diba? Kaya hindi na-encourage yung sa mga tao. Pilipinas, pag may na-wrong grammar na English, Oo, tatawanan, diba? uulit-ulitin. Oo, na parang... And guilty po ako niyan. So, Ako rin naman. Pero na-realize ko pag nag-move ka abroad, parang balubaluktot naman yung paggamit nila ng ibang lengguwahe. Tapos sa kanila, yun yung important yung nag-try ka, di ba? Kasi it's Oo. better to try Oo. than not to try. Correct. So anyway, yung opinion ko, learning Dutch, I think you have to do it kasi you're here. Pero may mga konting blockers. Kaya hindi ko masyado nagagawa kasi first yun nga parang sa sobrang perfectionist ng mga tao sa Philippines on how you should speak English, parang napaperfectionist din ako na parang shucks, hindi perfect yung Dutch ko, so mas nadi-discourage So, kasalanan ng ako. Philippine society. Hindi mo. Hindi, ko din. Perfectionist din ako as a person. So yun. Tapos, ang hirap niya kasi talaga. Sa totoo lang. Pero hindi yun yung, I mean, hindi siya excuse. Marami namang mga Filipinos actually na naka-learn ng Dutch. May nurse akong nakilala sa Dutch hospital na as in straight Dutch yung salita niya. And it's very difficult kasi life and death yung nakasalalay. Pag mali yung translation niya, hindi mali yung sa pasyente. So, very props to you, ate, kung nakikinig ka man. Actually, medyo sure ako hindi. Pero, Sure din ako hindi kasi busy ka. You can assume naman. Okay, sige. Yun, so yun yung opinion ko in learning Dutch. Ikaw ba? Ako same. Yun lang, +1. Tapos na. 100. May double, Yun na. Next question. Double. Oo, hindi. Ako, agree ako na parang in the end, ikaw yung visitor. So, ikaw yung dapat nag-a-adjust. Naalala ko actually, pumunta ako ng Brazil recently for work. So, ang language nila primarily doon is Portuguese. Tapos, hindi, at least yung naka-interact ko, hindi lahat sila fluent English speaker. Tapos, apologize sila ng apologize. Na parang, oh, sorry, our English is not good, blah, blah, blah. Tapos parang, sabi ko, oy, don't apologize. Kasi in the end, ako yung bumisita dito, di ba? Ako yung foreigner. So, parang dapat wala akong sama ng loob. Na hindi parang, sila, yes. Parang I cannot expect everyone to parang adjust for you. to me. Oo. Correct. So, and minsan, yun na rin yung mindset ko even when I go to foreign countries na nahirapan ako. Like, kunwari, may napunta na akong country na everyone was speaking Spanish. So, talagang yung mga salitang Tagalog na alam ko, parang, sige, kutsara, tinidor, tas parang sign language, tsaka parang, alam mo yun, confidence. So yun, pag may ka ng tatlo, okay na. Makaka-communicate ka na. Pero ano yung connection nun sa question? Kasi babalik ko, kasi parang nawala na ako. Parang train of thought yan. Train to Busan yan. So, ang opinion ko is, I should learn it. Same to Diane. Yes. Iba naman yung should sa could and would. Yeah, diba? Sabi nga ni Beverly Knight ba yun? Shoulda, woulda, coulda. So hanggang shoulda lang ako. Pero yung coulda, woulda, wala pa. Wali. Ay, coulda meron. Pero wala pa yung actual execution. Oo. Which nakakahiya at some point. Kasi ang tagal ko na dito. Ako medyo nahihiya na ako. Kasi 5 years na ako here. I can say the same naman. Nahihiya ako about Diane. Nahihiya ko siya. Bashing lang. Hindi, kasi Okay. ang tagal na ako na here. So, sana mas fluent ako. But, Okay. So, talk about it. May pressure ba to learn Dutch from your experience?
to be fair to the Dutch people, I think medyo lucky tayo kasi ang daming nag-i-English and sila pa yung nag-a-adjust. Parang sila yung nagsuswitch mag-English pag nakikita nilang nahihirapan ka. So for example, sa immigration, makikita kasi nila pagka yung residence permit mo is Netherlands, tapos makikita nila, oy, 4 years ago ka na nandito. Parang kakausapin ka nila in Dutch. Tapos kung mali yung masagot mo or kung hindi ka nakaka-follow, magsiswitch sila sa English, which I find very accommodating. Kasi dati, nung first time ko mag-Europe, kunwari sa experience ko lang hindi ko sure kung sa Alam ko na ma-experience nung nasa labas, di ba? Pero nung 2015, nung first time ko mag-Europe, pumunta kami sa France, sa Vienna, ganyan. Hindi talaga sila nag-i-English. As in, Vienna. Even Vienna. Oo, kasi nataas. Even Vienna. Okay. Hindi kasi kunwari, yung sabi nga ni Alistair kanina, yung mga Europeans, very proud sila sa language nila na kapag hindi ka marunong magsalita nito, sorry, hindi ka, parang may hirapan ka bumili and all that. So, to be fair, sa Netherlands, to go back to the question na may pressure ba, hindi ko masyado na-feel yung pressure kasi nga, medyo forgiving sila. And also, sa Amsterdam din kasi ako nakatira na very melting pot siya ng different cultures. So, hindi lang ako yung foreigners. Like, I think, siguro 50% Dutch, 50% non-Dutch yung mga nandun. Feelings lang po yan, hindi yan backed by facts. No, feelings lang yung numbers. But anyway, maraming foreigners din doon. Sa work ko din, hindi, parang 50% Dutch lang din. So, hindi rin ako super na-force to speak To Dutch. learn. So, I would say walang pressure, but mas ako yung nagpe-pressure to myself. Kasi nga, nakakahiya. Parang 5 years na, hindi pa rin marunong mag-Dutch. So, yun. True. Yun lang masasabi mo, true. Agree. Kaya nga siya. Hindi. Ako naman, not na tinanong mo, pero Oo inas nga, ko na lang ikaw yung nga. sarili ko. Which is, yun automatic nga, na yun. I concur. Which is, wala masyadong pressure. In the sense na, naalala ko pag nag-order ako dito sa restaurant, I think yun yung one place na parang willing ako mag-experiment. Nagda-Dutch Siguro, ako. Tapos parang, pag sagot nila, English na. Oo, Parang ayaw nilang bigyan ng chance. Pero may time naman, nag-improve na. Sumagot na ng Dutch. Yung na-practice ko lang yung first line. So, bumalik ulit sa English. So, pero parang generally, tinatry ko, pero yun nga, mahirap kasi walang pressure to really learn Dutch. Except pag sinabi nung kausap mo na parang my English is also not good. Yeah. So, then parang you speak Dutchlish or what we call Taglish in the Philippines. Na by the way, sorry, side note lang kasi alam mo naman sobrang structured nung podcast. So bawal mag-side topic. Pwede. Naalala ko. Sumandal ka So dyan. yung isa kong Filipino colleague na naging friend ko rin. So nag-travel kami for work together. Oo. Tapos na-surprise yung mga foreigner na kasama namin. Paano yung surprise? Ganun. So, na-surprise sila na tayo, within the same sentence, nag-English and Filipino. Yeah. Whereas sila, kung mag-English sila, English straight. Tapos kung mag-foreign language straight. Whereas tayo, within the same sentence, parang ginagamit yung both. Diba? So, parang tuwang-tuwa sila. Tapos sabi ko, oy, swerte nyo nga, hindi ko namin kayo i-charge for this entertainment. Ganon. Tuwang-tuwa sila. Na-entertain ba? Oo. So, anyway, bakit ba tayo naman sa topic na to? Which is, walang pressure. Walang pressure. Walang pressure, pero pressure on the self nga lang. Na mag-learn, Kasi, yes. actually, even though kaya nila mag-English, I think prefer nila mag-Dutch. Dutch, correct. Tayo rin naman. So, makikita mo na parang pag sila lang magkakasama, silang marurunong mag-Dutch, magda-Dutch sila. Tapos parang mag-switch sila. And then, syempre, may Diyos ko, talentahin na tayo, may mga FOMO pa rin. Yung parang you wish na you could have been part join of the conversation. So, pero more self-inflicted than I think in another country. Which is a good sign kasi it means na we respect their
Respect we their respect language. them in our heads pero not enough to execute. Correct. Ganun. Actually, So, yes. I guess may pros and cons. Kasi pag Oo. nasa ibang bansa ka naman na, I think, again, di naman kami nakatira doon. Pero sa France ata, dahil hindi sila mag-switch so easily for you. Yeah, mape-pressure ka ma-learn. So, which is a good motivator. Oo. So may pros and Oo. cons. And by the way, to connect to our Barangay Abroad podcast, maybe, ito yung isang thing na kailangan mong i-consider dun sa lilipatan mo. Kasi dati, at least for me, yung group of friends ko, English-speaking countries talaga yung mga nililipatan. So, I think I just had one friend na sa isang German-speaking country siya pumunta. And yun yung friend ko na nag-push din for... And then second, itong nag-push sa akin na mag-Netherlands. So, yeah, language is a factor that you have to consider when you move abroad. Yon. Pero kung meron tayong Filipino group. Ikaw pala yung mag-a-ask yung question na yun. Pwede naman. I mean, fluid naman yung Oo, script. fluid. Pero ang gusto niya sabihin ay, gumaling ba yung Filipino mo nung nag-move ka overseas? Hindi. Ikaw. Done. Moving on. Hindi, I think ang interesting thing ay pag nagsasalita ako sa Philippines, sabi ko nga di ba kanina parang ang conversational language ko is Taglish. Correct. Not really straight Tagalog or straight Filipino. Actually, gumaling yung pag-Filipino ko nung nag-abroad ako kasi yung mga Filipino in general and in specific and in sergeant at arms, parang pag may gusto silang pag-usapan na ayaw nilang maintindihan ng ibang mesa or nung Correct. minsan Na bastos ka mesa, mag-Filipino. So actually, weird enough, nung nag-overseas ako, mas nagamit ko yung tuwid na Filipino, yung sumusunod sa mga rules ng simuno at panaguri. Gets mo? Na parang, di ba, ganun ba? May experience ka bang ganun? Oo, kasi kunwari may gusto mong pag-usapan yung isang table na hindi sila nagfi-Filipino. Sila lang yan, chismosa siya eh. Or kung sino man, kailangan mong magsalita ng straight Filipino para hindi niya maintindihan yung mga English words na usually ginagamit mo. And sobrang hirap pala niya. Sige, try natin. Kung pag-usapan natin yung mga nagpipicture dyan sa labas. Pag nagsisimula ka pa lang, nagkamali ka na. Ay, Kasi yung mga naglilitrato para lang sa kaalaman sa aming studio. Studio! Ano bang Tagalog sa ng aming, studio? sa lugar na ito. Kung saan kami kumukuha ng video. For today's video. Tignan natin itong kalokohan na to. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Pero walang English. ginagalingan talaga namin yung Tagalog namin kapag kailangan pag-usapan yung Hindi nga iba. namin natapos yung challenge. Actually, hindi nga nasimulan. Hindi nga nasimulan. Oo. So, okay. Ikaw, ano ba yung language journey mo? Nasaan ka na in your language journey? I mean, after 45 years. Hindi diba? ako 45. Wala namang masama sa edad. Hindi pa ako 45, just to be clear. Okay. So, ano ba yung language journey mo? Take us back from 3 years old. So, I would say, I will just talk about two things. Kasi, di ba sabi ko, yung parents ko Ilocano and ako ngayon, I'm learning Dutch. I think talaga very key na bata ka pa lang, tinuturuan ka na or parang naririnig mo na or exposed ka na to two different languages. Kasi yung brains ng kid, sobrang sponge siya. So, kaya i-absorb lahat. So, honestly, wala akong formal education or something na tinuruan ako ng parents ko na if ito yung word, ito ibig sabihin. Wala. As in, dahil naririnig ko yung parents ko talking to their friends and talking to each other before in Ilocano, natuto ako. As in, fluently. To understand that. Pero hindi ko kaya magsalita. Kasi yung learning ko doon is listening lang. So, naigagets ko sila. But now, hindi talaga. Ang hirap talaga ngayon. So, yung ginawa ko was nag-lessons ako. A1, A2. And then,
wag natin sabihin yung brand, but Okay. joke lang, then nagda-Duolingo. Baka kasi baka gusto nila tayong sponsoran in the future. O, kaya nga natin Joke i-mention lang. pa more. Duolingo. But yes, yun. So, nag-Duolingo ako to gamify the learning. But I must say, ang pinaka-fast talaga is kapag you practice it. Like, you hear it, and you speak it. Ako mas doon. Yung Duolingo helps, pero parang words lang kasi siya. So, Mga I am a dog. oo, Diba? I am an apple. Ik ben een apple. Mga ganun. Okay. Parang, okay. Ikaw, ano naman ang iyong language journey? Same. Ako, may hindi ko na mababalikan yung nakaraan, di ba? Hindi naman ako si Doctor Strange or si Loki. Pero, yun nga, nung lumaki ako, parang may maliit na regret. Wow, na parang sana nag-language learning ako nung bata ako or even nung university. Yeah. Yung para lang feeling ko mas madali siya to learn. May structure, tapos di ka pa ganun ka insecure about making mistakes. Whereas now, tinatry kong mag-learn ng Dutch again for integration and also it's a skill, diba? Parang you never know, baka ang future ko pala translator. Wow. Pero again, it's a skill na I wish I learned. Pero yun, so same with Dayan, nag-language lessons ako. Nag-Duolingo ako. Actually, nung time na parang may housing crisis ako before. Para lang ma-distract ako. Parang long story short, in between apartments ako. So nakikitira lang ako for like, I think 6 weeks. Thanks to the friend of the pod na kung saan ako tumira. Para ma-distract yung sarili ko. As in, nag-aral lang ako ng Dutch. Tapos doon din ako nag-exam for Dutch kasi nga, para marami mawala ng time. yung isip ko doon sa fact na Wala kang bahay. wala akong bahay. Saan ako titira? Ayokong pulutin sa kalye. Correct. Oo, ayun. So, pero ngayon, again, mas mahirap na yung journey kasi kailangan mo nang dalhin yung sarili mo on the journey and walang magdadala sa'yo doon. Whereas nung bata ka, di ba? Kung ano yung sabihin ng parents mo, aralin mo, mag-aral ng taekwondo, gagawin mo. Tapos pick up mo na. Yung gratitude comes later. Ngayon, wala ka na pipilit sa'yo, tanda mo na. Oo, kailangan talaga self-imposed and to think yung at least ako yung my husband third language niya yung Dutch, pero he can speak pure Dutch and tinatry ko talaga, sabi ko, magsalita tayo Dutch together. After a few minutes, parang, ayoko na. Siya or ikaw? Ako. Okay. Nahirap kasi talaga. But anyway, syempre, diba, sabi mo nga, parang, kung ang mindset is mahirap talaga or blah blah blah, hindi kaya, hindi talaga magagawa. Correct. Pero one thing lang, bago tayo mag-break, meron lang tumama sa akin na sinabi mo. Actually, hindi siya related. Related siya, pero not really. Parang actually, to be proud din yung fact na kung nakakapag-Tagalog ka or Tagalog in English, actually being bilingual, It's already a big feat. props to you. Oo. Alam mo ba, according to the stats nung trailer natin, third country na pinakamaraming nanood ang mga taga-Estados Unidos. Talaga? So, hello to Hello our po. TFC subscribers. Okay, sige. Darating ko na. Let's take a short break muna and we will be right back. And we are back! Hello mga ka-brothers! Okay, so before the break, parang nag-usap tayo about speaking in a foreign language. Correct, So, oo. kwentuhan tayo about ano na, kamusta yung, so sa journey mo for 5 years in the Netherlands, Yes. Meron ka bang mga masishare na story sa ating mga listeners about your experience of speaking or not speaking Dutch or any language for that matter properly? So, sasabi ko nga kanina na parang pag nakatira ka sa Amsterdam, very living in a bubble ka na you can live 5, 10, 15 years without speaking Dutch kasi puro internationals talaga yung, hindi naman puro, pero maraming international people talaga yung nakatira doon. But, yung story ko siguro is yung pumunta ako sa town nung mga in-laws ko kasi nag-move na rin sila dito sa Netherlands from South Africa and talaga siya, very Dutch town, parang ako lang ata yung foreigner or Asian doon.
wala talagang nag-English. And even sila, hindi sila din fluent in English. So, hindi dahil hindi sila accommodating sa akin, pero hindi talaga sila nag-English. So, yun yung experience ko na, oh my gosh, kailangan ko talagang matuto. Especially kasi yung kapitbahay nila was a parang Lola Dutch. Nag-English naman siya, pero mas prefer niya talaga mag-Dutch. And meron siyang apo na 6, 7 years old na hindi talaga siya nag-English. So, parang sinasabi ko sa kanya na, hi, lalala, blah, 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 parang one message. Or sasabihin ko, how's school? Siyempre, Google Translate ko pa na, how to ask, how is school? Tapos ang dami niyang sinabi na parang yung swimming daw niya, yung math, yung blah, blah, blah. So, ako parang, oh, wow, good job. Ganun na lang nasabi ko kasi hindi ko talaga maintindihan. But yon, at least I think, pagka nandun ka yun yung experience ko na, shocks, kapag ma-corner ka talaga dun sa times na either lola na hindi nag-English or bata na hindi talaga natututo pang mag-English, ma-force ka talaga to try to understand and communicate. And Google Translate is key. So, anong ginawa mo? Bingi ako. Hindi, parang sinasabi ko lang na wow. Kasi syempre wala namang wrong sasabihin yung bata. So ano lang ako na wow. At saka yung husband parang, ko. I'm hurt. Wow. Hindi, parang yung husband ko, parang sinasabi ko lang na anong sabi niya. Tapos itatype ko sa Google Translate yung gusto kong response to her. But yun talaga yung mga times na shocks, ang hirap na hindi marunong mag-Dutch. Especially, gusto ko makipaglaro dun sa kid. Pero baka mamaya yung lalaruin pala namin, sobrang hirap. Kasi hindi ko lang naiintindihan. Scrabble in Dutch. Hindi ko lang naiintindihan. So yun. How about you? Ako, wala. Ako, I integrate seamlessly. Wow! Joke lang. Naalala ko, may time, in-invite ako na, actually, atheist ako para sa mga listeners. Umattend ng mass. So, umattend ako ng, hindi ko naman alam, diba? So, pumunta ako, ganyan. Tapos, siguro mga 3 months pa lang ako dito sa Netherlands. Tapos, yung nag-invite sa akin, Dutch person. So, parang, okay, punta-punta, ganyan. Tapos, in Dutch pala lahat. Tapos, alam mo yung parang, buti na lang, lumaki rin naman akong Katoliko. So, alam ko yung mga normal flow. Like, alam ko yung flow, di ba? Parang, okay, homily na to. Although wala akong intindihan sa homily. Parang, siguro sinasabi nilang God is good. Parang yun na yung take away ko. Tapos, parang, may part na non-standard. Kasi parang event yun eh. Hindi siya purely mass. Parang, mass siya in the context of a week-long celebration. Tapos, parang hindi ko na alam kung anong gagawin. Tapos, parang, biglang may nakakita sa akin na parang dalawang foreigner na Dutch, I guess, pero naintindihan nila na iniwan pala ako nung kasama ko kasi may kinailangan siyang asikasuhin. Tapos nakita nila na parang, uy, walang parang hindi niya alam kung anong gagawin. Tapos lumapit sila sa akin, tapos naghawak kamay kami. Ama namin na pala. Yung ama namin in Dutch, which is... naghahawak kamay din pala doon. At least yung pinuntahan ko, nahawak kamay. Tapos parang feeling ko talaga, shit, sinalba ko ng Panginoon. Alam mo yun, parang yun yung moment na, okay, sinalba ko ng Panginoon. Thank you. So yun, tas may mga times na ito medyo nire-regret ko. May isang beses dinala rin ako sa isang event na in Dutch naman. Tas parang ako, honestly, pag tumatanda ka din, parang kaya mo na mag-isa. Tas parang after 1 minute, 5 minutes na nakikipag-Dutch, sabi ko, doon na lang ako sa bar. Puna lang ako mag-isa, okay lang. Po siya. Nag-phone ako for 3 hours ng event. Mag-isa. So para ma-imagine ng mga viewers or listeners natin, sila, nagda-Dutch dun sa isang corner. Ako talaga, umupo ako. Sabi ko dun sa kasama ko, alis na ako, dun na ako sa bar, tinila kita after 3 hours. Kasi nandun ka, phone ako. Ang issue ko lang ay, maubos ang battery, walang power bank. Okay, so ang conclusion nito ay talagang may mga moments. Diniscuss nga ni Diane, may mga limiting beliefs yun. I limited my belief nung time na yun. Pero in the end, ma-appreciate naman nila kung mag-try ka. So, mag-try ka. Huwag mong sanayin yung kagaya ko na sanay na mag-isa minsan na parang
kaya ko mag-isa. Minsan, naalala ko, minsan pumunta pa ako sa households, tapos nag-uusap na sila in Dutch. Sabi ko, hindi, mag-Dutch lang kayo, okay lang, naiintindihan ko. Pero, hindi ko naman naiintindihan talaga. So, hindi na ako nakikinig. Iniisip ko na lang, lulutuin ko mamaya. Ano yung schedule ko bukas sa work? Ganon. Nag-zone out po siya. So, wag niya i-practice yung zone out. Be in the moment. Correct. Oo. Okay, so, Bago tayo mag-end, ano yung mga, as A2 passers? Wow! Take note guys, yung A2, yun yung parang... yung level. So, A1, pero yun pinakamababa. A2, honestly, yung A2, not even conversational. O parang yung marunong ko lang magsabi na, I like pasta. Mga ganyan. Parang the weather is nice. Pero pumasa kami. So, in most topics, wala kaming credentials. Ito, may napakaliit na credentials. Parang hahanapin mo talaga. Pero and take note, itong kausap nyo, IELTS passer daw siya. Na, from 7, naging 7.5, naging 8 yung score. Di natin ma-verify. Chinek ko po after the pod episode 1. GDPR. Tapos chinek ko po 6 yung score. Hindi. Anyway, ano yung mga language learning techniques natin? Language learning techniques talaga. Or language kasi immersion A2. techniques. Immersion techniques. Yung nagawa ko na or kahit di ko pa nagagawa. Pwedeng conceptual lang. For all they know, totoo naman, di ba? So, actually, magsabi ka na lang na parang... Actually, magsalita ka in Dutch ngayon, hindi naman nila malalaman. Oo nga. Ik ben een apo. So, yung for me, yung language tips would be enroll sa class. I know my financial impact. Actually, sponsored siya ng ibang companies. Pero for me, yung learning, channel would be like a formal class or someone teaching me. So, yun yung first tip ko. Second would be, I think the environment that you are in. Kasi nga nung bata ako, di ba, yung environment ko, yun yung salita nila. So, natuto talaga ako. So, I think yung environment meaning you exposed yourself to, before nung bago ako, as in Dutch songs, nakikinig ako ng Dutch songs. May mga konting nakasave ako. FYI guys, in case di nyo pa alam, si Martin Garrix, si Armin van Buren, nasa Netherlands, Dutch sila. Oo. So, ang pinakinggan niya pong Dutch music ay electronic dance music na walang words. Hindi. Actually, ito pala yung hindi naman connected, pero speaking of artists na taga Netherlands, yung biggest surprise for me ay ikaw nagsabi nito. Venga Boys. Taga Netherlands pala sila. In fact, taga Rotterdam sila. At least napanood ko sila last year actually. Oo. Galing nila. Wow! Wow. Pero anyway, ibang topic yun. So, ano yun? Ayan. So, yung first is formal language school or teacher. Second is yung environment mo. So, either watch a movie in Dutch or listen to a Dutch songs. Not to be fair, may ibang namang magagandang Dutch songs. And parang napilitan siya. And number 3, practice through Duolingo, or if meron kang friend or partner na nagsasalita ng Dutch, practice. Yung number 3, di ko po ginagawa. Pero masyado, as much as I want to. But yung number 1 and 2, ginawa ko. So, kayo na lang mag-judge. How about you? +1. Wala learning. So yun. So ako actually, nung first 6 months ko dito, nag-Dutch lessons ako agad. Sabi ko, I want to integrate. Wow. It lasted 6 months. It lasted 6 months. Up to now, nag-Duolingo pa rin ako regularly. Actually, partner ko madalas si Dayan. Wala siya masyadong tinutulong dun sa mga quests. She can confirm. I can confirm. I will not deny it. Actually, binubuhat ko siya. So, para sa mga hindi nakakaalam, explain mo yung concept. So, sa Duolingo, parang may mga quest na pwede niyong gawin as a pair. Tapos, pag nagawa niyo yung quest, may kayo, plus point. Plus diamonds or whatever. Diamonds ba or gems? Yung mas mataas yung score mo, times 3. Pero yung duo is gems yung... diba? Di ko alam. Hindi niya alam. In fact, nilagalo ko siya ng strict face last week. Ewan ko nakita mo. Niligaluhan mo ba ako? Kasi Dayan ran out of strict freezes. Ganon. So... Thank you so much. Yun yung second. I think yung issue lang with formal and with... Duolingo is hindi pa rin siya super conversational. I think the only conversational is to really have a conversation. Nag-travel ako before with someone sa Spain. After one day, sumuko yung kasama ko na mag-Spanish. Dutch. Mag-Dutch. Sabi niya, mag-English lang tayo.
Ganun. Pero kung may willing naman, humanap kayo. In the small things like cafes. Actually, in most places, tinatry kong mag-start with Dutch. Tapos syempre sasagutin ako ng English kasi irita sila sa pronunciation ko. Kasi yung tsaka yung hindi ko kaya magawa ng tama. Pero may mga the only place talaga na hindi ako nagde-dare mag-Dutch kasi alam ko hindi pa perfect ay sa ospital. Ay, oo nga. Baka kung ano mangyari sa'yo. Kasi baka ano mangyari. Pero the rest, parang sige, i-try yan. I think helpful for me. Kakagawa ko lang nito 3 weeks ago. So, to be confirmed kung effective. Change ko yung phone settings tsaka laptop settings ko to Dutch. So, tama yan. Kasi yun yung at least everyday makikita mo. Correct. Kahit yung masanay ka lang sa words. I think it's very helpful. A lot of the media na kinakonsume ko ngayon ay Dutch. Talaga? So, sa Netflix, by default, Dutch shows na panonoorin ko. Wow, okay. Sa movies, ganyan, Dutch. So, si Alistair po talaga yung mas nag-effort sa aming dalawa. Pero yung give result, that same to lang. her. Pero yung result, same lang. Yun lang yung masama. And again, not sponsored or endorsed, pero I think yung pinaka-important is yung sinabi ng Nike, which is just do it. Correct. Yun. So, yun. Nako, mga Ang dami nating nasabi. Language Ang dami nating nasabi. So, okay guys. So, that concludes our episode for today na pinamagatang awitin mo at ita-translate ko. Okay. So, yun. Call to action, Diane, according to the script. Bakit ako lagi yung call to action? Sige, ako yung call to action. So, guys, first and foremost, to watch the full episodes, you can listen to us or view us on Spotify and Apple Music and also on YouTube. So, you can subscribe and make sure you hit the like and the notification bell so that you're always updated with our latest content. Yes. It would be very helpful if you can give us favorable reviews. If you're gonna give us unfavorable reviews, do the world a favor by just not doing it. No one is forcing you to consume our content. Ay, galit! And then, just for regular updates naman for our content, you can follow us on Instagram, Facebook, TikTok, X, and all other platforms. Correct. Which are coming soon. Kasi we're also thinking ahead. So, when we look at 5 years from now, ano na ba yung trends? Nakita namin may mga new platforms. Pero we can't reveal pa. Kasi baka masira yung continuum of time and the multiverse, tas magkaroon ng incursion yung other universes. Namin po yan sinasabi. Sabi mo nga in Dutch yan. Doing. Which is bye. Okay, thanks guys. Another episode. Bye guys. Doei!